Paano buhayin ang didbat na battery? Good day, Kamaster. In this video, magbibigay na naman ako ng tips and ideas patungkol dito sa battery. So, meron tayo ditong battery na Electron, brand ng Electron. Ang size nito, 3SM, 70A, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, water-based or ditubig kung tawagin. Ito yung mga battery na pang jeepney, truck ang inyong mga sasakyan. So, ito ay battery ni sir ng ating customer at ito ay ipapacheck sa akin kung ano na nga ba daw ang status nito, kung ito ba'y pwede pang gamitin. Kasi malapit na mag 3 years something ang battery na to. Kung mapapansin nyo, ito, 6. Ayan, 6 yan, di ba? 24. Ayan, 24 yan. And 21. Kuwan yan, ha? So, ibig sabihin, June 24, 2021. So, ibig sabihin, June 24, 2021 niya ito binili. So, mag 3 years na nga siya ngayong parating na June 24, 2024. So, matagal-tagal na ang battery niya ito. So, ngayon, atin ito ngayon susubukan kung kaya pa bang buhayin. Ang video na ito ay pinamagatan natin paano buhayin ang didbat na battery. Ang unang-una natin ang gagawin nito, pagka mga ganito kayong battery na luma na, 2 years na mahigit or 3 years, ang gagawin natin dyan, ititester muna natin para malalaman natin yung voltahe kung mayroon pa nga ba or wala na. Kakabit nyo lang dito sa positive at sa negative. Ayan. Kung pansinin nyo, hindi nag-turn on ang ating tester or battery analyzer. Ito po ay walang turn on siya, automatic nag-open or nagto-turn on ito once na kinabit na natin yung positive alligator sa polarity ng baterya at saka negative alligator sa polarity ng baterya. Nagto-turn on po ito ng kusa. So hindi siya nag-turn on, nagpapahiwatig na didbat. Patay na patay talaga ang battery nito. So tatanggalin na natin yan. Ayan. So next na ating gagawin, kung mapapansin nyo itong 6 na butas ng battery, atin itong bubuksan, i-check natin yung tubig niyan kung ano na nga ba ang status. Buksan na natin ito. Yan, medyo matigas-tigas, pero ayos lang, kaya naman. Kumuha tayo ng flashlight. Ayan. Ilapit ko muna ang camera para makita nyo talaga. Ayan. Yun. Tingnan nyo ng maigi, ha. Flashlightan ko. Ayan. Ayan. Halos wala na siyang tubig. Ayan. So, ganun din. Ayan. Wala nang ilalapit dito. Lapit na yan sa camera. Ayan. Ganun din dito. Oh, diba? Ito ganun din. Oh. Yan, ganun din. Ayan. So, kunting-kunti na lang talaga ang mga tubig nito. Kung meron pa mang tubig nito, kunti na lang talaga yan. Ayan, pansin nyo naman yan, ha. Ayan, no? Susukatin natin ng hydrometer para makita natin. So, ito ang itsura ng hydrometer. Ayan, susukatin natin siya. Unang butas, ayan. Pansinin nyo, oh. Wala na tayong masipsip. Tingnan nyo yung aking kamay, wala nang masipsip, oh. Kahit anong pihit natin dyan, wala talaga tayong masisipsip dyan. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Wala tayong masipsip dyan, ha. Kitang-kita nyo naman. Pangalawang butas. Meron pa, pero kulang na po yan. Ayan, o. Bumubula na siya. So, nagpapahiwatig na wala na sa ayos ang tubig. Pangatlong butas, ganun din. Bumubula din ang tubig niya. Wala na rin sa ayos ang tubig nito. Kulang na yan. Pangapat na butas. Ang sukat ng tubig ay 11.25 which is tumapat sa kulay pula. So, discharge lamang ang baterya pagka ganyan. So, hindi pa rin sapat ang tubig nito, kulang pa rin yan. Pang-5 butas,
ganon din bumubula yung tubig niya. Ayan, so kulang na yan ng tubig, nagpapahiwatig, pang-anim na butas. Ganon din, bumubula din, nagpapahiwatig na kulang din yan sa tubig. So, pagka may mga ganyan kayong battery, huwag nyo munang papalitan o itapon. So, susubukan natin i-restore ang battery na ito kung kaya pa ba nating buhayin ito. So, ang ating gagawin, kasi kulang siya ng tubig, siyempre, dagdagan natin ng distilled water. Pagka ganyan po ang battery nyo na may kunti pang laman, distilled water po ang ilalagay ha. Tandaan natin yan. Ito ang itsura o pakita ko sa inyo. Ayan. Distilled water, mabibili po ito sa mga nil battery, gasoline station, or mga hardware na malalaki. Kasi dito sa lahat ng Motorite branches, wala po kaming tinda or binta na distilled water. Puro po kami battery solution ang tinitinda namin. Yan. Pero hindi po namin binibinta yung mga battery solution na yun kasi pantubig namin yun sa mga ditubig naming battery. Sana maliwanag sa inyo. Okay? So, bumili na lang kayo sa nil battery. Ganito po ang bilhin niyo. Okay? Sa pagdagdag ng distilled water dyan, siyempre, kuha tayo ng imbudo. So, kuha tayo imbudo lamang. Ayan. Unahin muna natin itong medyo may kunti ng laman ito. Ayan. Pansin nyo naman, kunting na lang ito. Ayan. Unahin natin ito, siyempre. Tapos, siyempre, i-monitor ninyo. Titingnan nyo kung hanggang saan ang tubig na nilagay ninyo. Ayan. Hindi naman pwedeng hahayaan nyo lang. Salin lang kayo ng salin. Ititingnan nyo rin. So, ayan. Kailangan ang paglagay ng tubig nito, kukontrolin ninyo. Nasa tamang level lang, huwag naman sobra. Kasi mag-grounded ang baterya. Subok na yan. Kumbaga, malulunod ba? Malunod ang battery. Ganon yun. Ganon po ang term noon. So, ubos na yung kunti na lang laman natin. So, magbukas natin tayo ng bago. Ito. Punong-puno ito ha. Buksan natin ito. Ayan, bukas na. Punong-puno yan ha. O. Diba? O. Punong-puno siya o. Oops. Monitor natin. Ang status. Kulang pa. Yan. Ito naman tayo. 4 na butas. Yan, pang-5. Pang-6. Ayan. Medyo sumobra ng ito. Sumobra ng paglagay natin. Siyempre bawasan natin yan at ilagay natin ito sa may kulang pa. Ayan. May kulang ng kaunti, siyempre dagdagan natin. Ayan. Ito kulang pa kaunti ito. So ayan, okay na yan. Ganyan lamang po karami ang paglagay ninyo ng distilled water pagka kulang na sa tubig ang inyong baterya. Ilapit ko ang camera para makita nyo. Ayan. Ayan ha. O, tingnan nyo naman o. O. Ayan. Hindi siya masyadong puno. Ayan. Tapos pari-parihas, dapat pari-parihas ha. Ipantay nyo ang tubig. Ayan. Yung 6 na butas na yan, pari-parihas nyo na paglagay ng tubig. Pari-parihas ba ang level? Ganyan lang, ganun lang. O.
Ganyan lang siya karami, oh. Yung lagay, siyempre dapat may basahan kayo. Hindi naman pwedeng ganyan, may mga tilapon tayo kaunti sa bunganga ng bawat butas. Pupunasan nyo rin para medyo ayos naman ang ating gawa. Basahan ako dito, di punasan natin. Ito si Motolight yan, ha. Pang matagalan yan, oh. Light yan. Ginawa ko lang basahan. Yan. Punas-punasan nyo naman kaunti. Yan. Ayos na yan. Magpunas-punasan lang nyo ng kaunti kasi i-charge naman natin ito mamaya. Umiinit din ito, di matutuyo din yan. Pagka ganyan, anong oras ba natin dinagdagan ng distilled water yan? Sinalinan. Ayan, kung mapapansin yung pakita ko sa inyong oras. Ayan. Ayan, 12:28. 12:28 ng hapon. Mag-aalauna na ng hapon. Okay? Ayan. So, ngayon, palipasan nyo ng isang oras, alauna 28 nyo rin i-charge. Hindi kaya 1:30. Basta isang oras bago natin i-charge. Okay? So, standby lang muna tayo kung anong oras natin siya i-charge. May karugtong pa ito. Hindi pa tayo tapos. Okay? At i-update ko rin kayo mamaya kung i-charge na natin ito. Good day, Kamaster. Ito na po ang battery na nilalagyan natin kanina na distilled water. Atin na itong i-charge. Ang oras natin ngayon ay papakita ko sa inyo alauna 43 na ng hapon, mag-alas 2. So lumagpas na siya ng isang oras. So, dahil dyan, atin na siyang i-charge. Ayan. So paan lamang natin itong indicator clip ng ating charger. Ayan. At lagay natin itong alligator clip ng charger na pula-pula. Dito natin siya ikakabit sa positive sign ng baterya. Ito po ang polarity ng baterya, ang positive. Ayan. So dyan natin siya ikakabit. Ayan. Kailangan mahigpit po ang pagkakapit. Ayusin din natin ang paglalagay. Huwag tayong basta maglalagay lang ng lagay. Ayusin din natin. Ayan. Ayos na yan. So dito naman ang alligator clip ng battery charger na kulay itim. Dito natin siya kakabit sa negative polarity ng baterya. Sa minus sign po ng baterya. Ito ang negative polarity ito ng baterya. Ito ang polarity na negative ng battery. Kabit natin yan dyan. Yan. Ayusin natin. Kailangan mahigpit at maganda ang pagkakapit. Ayan. At isaksak na naman natin dito sa outlet. Ito. Ayan. Yan. Yan, nakasaksak po yan. At i-open na natin dito. Yan. Ito yung kanyang switch. Ayan. Open na natin. Ayan. Yun, open na ngayon. Pansinin nyo, hindi pa tumaas ang gauge ng ating charger dahil deadbat talaga ang baterya nito, patay na patay. So mamaya-maya pa yan tumaas kung hindi pa sira ang plate sa battery na to. Kung hindi na talaga ito nagkakarga, hindi na talaga tataas yan. So malalaman natin mamaya, i-update ko kayo mamaya. So nakasaksak na yan at standby lang muna tayo at may karugtong pa ito. I-update ko kayo kung anong oras nga ba talaga ma-fully or ma-full charge ang battery na ito. 24 hours later, ito na Kamaster ang update sa ating sinacharge kahapon ng hapon, mag-alauna na ng hapon. So ang ating oras ngayon ay 12:38. Ayan po ang oras. Ayan. Alas 12:38 na ng maghahapon na rin. So kinabukasan na ito, ha. So ngayon, naka-charge pa rin itong ating baterya. Magdamag na itong naka-charge. So, atin na ito ngayong aalamin kung ito ba'y full charge na, fully charge na ang battery na ito. So, atin munang i-off dito sa switch on-off niya. Ayan. Yan, naka-off na yan. Ayan. Tapos, tanggalin natin dito sa plug. Ayan, tanggal na yan. And then, tatanggalin natin itong positive polarity. Itong negative. Ayan. So, tanggal na yan. At titester muna natin. Positive at negative. Ayan.
As we can see, Kamaster, ang reading ng voltage sa battery na ito 12.65 volts or 12.6 volts. So kung magbibase tayo dyan sa percentage niya, 100% full charge po ang battery na yan. Okay? So wala tayong pag-uusapan na dyan dahil full charge na yan. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. May gagawin pa tayo. So subukan nating i-battery analyzer, i-check natin ang CCE nito. Kung hindi ba bumaba, kung tumataas ba. Okay natin. CCE, sit up lang natin. Naka-sit up na siya ng 400 ampere. Kasi 3SM ang battery na yan. Yan talaga ang katumbas niya. Okay? So okay na natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, 40 CCE na lang. Replace po ang nakalagay dito. Healthy niya ay 1%, charge 85%, internal resistance 75.75 tons. So replace na po ito nakalagay. So hindi na po ito kayang mapa-start sa anumang klaseng sasakyan. Pero sa mga pang ilaw-ilaw, pang sound stereo, pwede pa po ito. Pero kung starting purposes, malabo na po. Okay? Okay? So yun lang, so tanggalin na natin yan. Okay? So ngayon nakita nyo na pag may mga ganyan kayong baterya na magti 3 years na, kahit dadagdagan pa natin ng distilled water yan at i-charge nyo sa battery charger, ganun pa rin ang mangyayari. Okay? So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin nyo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!